What up mga solid subscribers, no? Ito, meron tayong mga updates naman sa ating girls, syempre, na okay na. Hindi pwede muna tayo ng update sa ating mga girls, no? So, ano mga ganap na, no? So, ulitin ko guys, no? I've been away for almost 2 weeks po, guys, no? 2 weeks po yun, guys, hindi biro yun, no? Kasi, ako po ay, yan, kami po sa company kasi is meron akong role na kailangan ganap. Meron talaga akong ganap talaga as in, hindi mo to the point na sobrang, ano, no, mataas, no? Pero kahit paano, meron tayong mabigat na responsibilidad no, sa company. No? And then, yun, nagkaling kami ng South Korea to be exact guys. No? And then, all over the Philippines no, netong April hanggang first week of May. Actually, meron ulit netong darating last week of May. No? Kaya sobrang busy po talaga. No? Kaya, ayun, ginagawa na ng paraan kahit paano makagawa ng mga videos. No? Pag meron tayong spare time. No? So, yun, mahirap lang talaga. No? Pero, ayun, tingin tayo ng mga updates po sa ating girls, no? Kay Pop Updates, a very big shout po kay Pop Updates, no? Yan, no? So, mga taga-Korea dyan, guys, so sobrang solid ng Korea pala talaga, no? Napakaganda, napakalinis. Ibang-iba talaga sa Pilipinas. Ayun, okay talaga, guys, tingin tayo, no? Meron dito, okay, let's go. Yan to. Shoutout kay Pop Updates, ha? Subscribe kayo kay Pop Updates. Kanya po itong video to. Of Beanie on ASAP XP was seriously on another level. You could really feel the overwhelming love and support they received the moment they came back home. Even their fellow artists couldn't stop praising them. And honestly, it's easy to see why. Once again, the girls delivered. Actually guys, may nagsabi sa akin, may mga nagkukwento sa akin no, na nakapanood ng video and then ng concert guys. No? Kasi kahit paano meron tayong mga connections, mga ganyan guys. No? Napaka-humble daw ng Beanie guys. No? Hindi sila to the point na parang tinitreat nila as big artist po talaga sila ngayon sa generation ngayon. No? Talagang tinitreat nila ang sarili nila as yun, as a normal artist. Even doon alam natin yung achievements ngayon ng Beanie po talaga. No? Ibang level po talaga. No? Pero never sila nagparamdaw daw sa stage or sa mga artists beside them na nagpa-perform no? Na big shot po talaga sila. No? So yun yung magandang character ng Beanie na up until now is nakikita natin talagang sa madaling paraan or madaling term, no? Sila po ay napaka-humble po talaga. Such a solid performance that proved why they continue to ace every stage they step on. And just like I said before, ever since their performance at Coachella, there's been something different about Beanie's aura. Their confidence, stage presence, and overall poise became even stronger after performing on such a massive international stage. You can really tell kumbaga yung confidence nila mas lalong tumaas po. That the experience elevated them to a whole new level. That's why a lot of fans are already expecting them to absolutely own every upcoming event and performance they have in the future. Now here's another. Kasi tandaan nyo guys, ibang level pag nag-perform ka sa mga sa mga big stages po talaga guys. Ibang level po yun guys, no. Compare ko na rin yung sarili ko, no. Ako ay nagpe-perform na rin kahit paano sa mga malaking stage, no. Pinakamalaking stage kong napag-performan is yung nakaraan to 2023 I think. 4 or 3 which is na-meet ko rin yung Beanie rin guys, ng Body Rock na. And then all over Asia, kalaban namin, nag-third place kami. A very big shoutout sa aking grupo, Street Crew 04, no? And then, mas lalo may enhance yung confidence mo pag nag-perform ka or lumabang ka sa mga malaking competitions. Kasi yung audience, yung mga taong makakasalamuha mo, yung mga artists na kasama mo, and then yung mga judges, no, may kita mo yung level of respect nila kung paano sila makitungo, no? Like, and at the same time, no, sa taas yung confidence mo, like, kunyari, lumabang ka after na, mag-perform ka sa mga small number of crowds, no, parang tataas yung level mo kasi parang, ay, yung malaking stage nga, kinaya ko, paano pa po yung mga ganito klaseng stage po, di ba? Hindi ko nilalang yung iba, ganong kaliit na stage. No? Pero alam mo yun, achievement na makapag-perform ka sa malaking stage, no? Sa bigger audience, sa mga napalaking platform talaga. Huge update that made us proud. Lawrence Wong, the Prime Minister of Singapore and its Minister for Finance, recently posted on his TikTok account and used Salamin as the background music for his video. The clip featured. Meron pa guys, yung kay sino to? Si Messi, no? Nagulat ako, ewan ko, nahack yung yung FIBA, no? FIBA na, I don't know kung anong yun, basta parang FIBA ata yun. Basta, tapos nag-play yung
Yung kay Messi, no, di ba? Tapos music ng Beanie, no, ang kulit lang. different world leaders and Ay, even hindi pala, highlighted the photo siya, tapos caption is regarding sa karera, no, ang kulit. famous Filipino Halo Halo, making it even more special for Filipino fans. Just imagine that for a second. First, Beanie was recognized in the Philippine Senate, and now even the Prime Minister of Ito, Singapore hindi ko to nagawa. Ito, during that time, nasa Korea na ako na ito, guys, no. Ito, yung sa Senate po, guys, no. Hindi ko nga to nagawa ng reaction video, and then, ayun. Solid, nakaka-proud. Sobrang na-proud ako na napanood ko yung clip na yun. Na-recognize ang talento ng Beanie po talaga, no. is using their music. That's honestly a different level of recognition already. It really shows how far their influence is reaching internationally. Halo. Ibang level na like and subscribe kay I'm Pop Updates na. So ibang level kasi talaga guys pag halimbawang mga international artists, mga foreign artists or foreign personalities or kahit kahit yung mga citizen po no sa ibang bansa no ma-recognize ang Beanie no kasi doon makikita po talaga guys na yung level of yung impact na nagagawa ng Beanie sa mga tao no. So for me isa yun sa mga gusto kong maranasan or maramdaman ng mga tao no yung level ng appreciation ng mga tao na ibang mga foreign people di ko alam kung tama yung term ko no? Foreign people no sa Beanie no kasi tayo guys normal na ma-appreciate natin yung Beanie kasi Pinoy tayo no although alam natin meron ibang mga tao na kahit Pinoy binabash ang Beanie pero ibang level ng appreciation yun guys pag halimbawa mga foreign people no ng naka-appreciate po talaga sa Beanie no? Nakakataba ng puso no. So ang sa atin lang naman guys is yun magtuloy-tuloy yung success ng Beanie as long as like yung success nila is wag nilang hayaang bumaba no. Pero so far naman guys hindi nila hinahayaan no. Yung umpisa pa lang naman ng career nila guys no, di ba? Andun na sila sa moment na ginagawa nila lahat like kahit hindi ganun kataas yung nila no? Like yung fame nila that time no? Tuloy-tuloy sila kasi ang mahalaga is gusto nila yung ginagawa nila no? So ngayon talagang nagbunga yung consistency po talaga nila no? So ayun yung nakikita kong advantage ng Beanie sa ibang mga artist no? Talagang grabe yung consistency ng Beanie. Although meron mga ibang mga artist guys no? Na ganun din no? Pero syempre yun yung way din ng Beanie no? Ganun yung ginagawa nila no? So yun lang guys, marami pa tayong updates na kailangan abangan sa Beanie no. And comment kayo down below kung ano po yung mga updates na hindi ko pa napapanood no. I'm pretty sure guys napakarami kong mga na-miss no nitong mga nakaraan no na update sa Beanie no. And yun, abangan natin yung mga susunod na kabanata ng Beanie no. And yun, maraming updates no. Comment kayo down below guys kung ano pang mga gusto nyo i-suggest sa akin, panoorin ko na mga updates regarding sa Beanie like performances, ano yung mga performance na na-miss ko, perform ba yung Beanie dito no. Marami I'm pretty sure guys marami ako mga hindi na balitaan no, since super duper busy kahit weekends talaga ako that time guys na okay. Dahil guys maraming salamat no. So this is Point of View signing out. Peace, let's see.